Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas noon ngayon at kailanman. Salita niya ay walang pagkabula. Kaganap ay pinasisilay. Wagas at tapat kung siya ay magturan. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Lahat ng tao ay may pinagdaraanan. At pawang katotohanan kung sino yung mga nagpapakatibay na maglingkod, magpapakatotoo na ninanasang maging ganap, siya po ang maraming pinagdaraanan, subalit nasasabi mo pagkatapos, Panginoon, napakabuti mo. Sadyang ang lahat, kung hindi ka bibigyan ng pangunawa ng Panginoon, matitibag ka talaga. Buhay po ba ang Diyos? At nang dahil sa ngipin, dumatal po ang mensahe. Magdamag na naman akong nakibaka sa makirot na bagang nagilagid. May dalawa po kasi akong ngipin doon, na isang kabilaan dito, may bungi, may dito, na pinagkakapitan ng yung stiso. Dalawa silang magkadikit, so pag kumain, nasisingitan, pilit na tinututbrush, sinaalis, na ganyan ko po, tumama sa bagang. Sakit. Sabi ko, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo na pagising ko sa umaga ay wala nang makirot ang bagang ko. Sa tuwing magigising po ako, talagang tukop ko po siyang ganyan at ako'y nananalangin. Alam niyo po ang dinatal na mensahe? Kasi po sabi ko ayokong pabunot kasi dalawa na lang sila, maalis pa yung isa, di parang wala, matitira isa. Parang sabi niya, anak, hambing sa ngipin mo na ayaw mong maalis. At sabi mo, dalawa na lang sila, matitira isa. Pag nilayan mo. Ganyan ang tao kung minsan. Kaya nasasaktan siya, kaya nahihirapan. Yung pagpipigil niya na ayaw mawala sa kanya. Kung minsan nagiging dulot ay sakit ng kalooban, sakit ng damdamin, sakit ng kaisipan, kahirapan ng pag-iisip, na siya rin naman ang nasasaktan. Eh ano ba naman kung wala na yung isa, wala na rin naman silang kwenta. Kung minsan po, ito po pala ang mensaheng binigay niya. Bakit daw po ang tao hindi ganap makasuko? Bakit hindi niya ganap maibigay yung sarili niya? Lalo tigit kung ang tao ay parang hindi niya pa kayang yurakan siya ng kapwa niya, pinagtatawanan siya ng kapwa niya. Yung parang tingin niya sa sarili niya ay kaawa-awa siya, nakakahabag siya. Yung may nagkakaroon po ng self-pity. Pagka ganyan po ang tao, hindi kayo makakasadsyad sa pagpapakabanal nyo. Pag tiningnan nyo yung sarili ninyo na kayo'y sinasaktan, kayo'y nagdaramdam, kayo'y hindi binibigyang kahalagahan, parang walang nagmamahal sa inyo, parang hindi inuunawa kayo, parang hindi kayo pinahalaga ng kapwa nyo, na hindi nyo nakikita yung pagpapahalaga ng Ama. Tapon nyo na po lahat yun. At lahat ng nakasasakit sa damdamin ninyo na dulot ng hindi nyo maitapon, hindi nyo wala sa sarili nyo, na ayaw nyong makawala, ayaw nyong ialis, ay siyang nagdudulot ng sakit ng kalooban nyo. Hambing sa ngipin, anak, pag-aralan mo, wala namang kwentay na ito sa'yo. Kahit dalawa na yun, patanggal mo, wala na ring silbi, sapagkat nasa dulo. Kung buo pa ang ngipin mo, pangangalagaan mo, at di masasaktan, subalit naiipit na, sabi niya, anak,
Hambing sa ngipin mo na naiipit. Pag nililinisan mo, nasasaktan ka. Ganyan po ang tao. O minsan, siya na rin ang naiipit sa kanyang ugali. Siya na nasasaktan sa pag-uugali niya, sa sarili niyang gawa. Sa pagtatangi niya sa sarili niya, sa ayaw niyang makawala, sa ayaw niyang pakawalan. Sa damdamin niya, siya rin ang nasasaktan. Alam niyo po, habang minimisahe ito sa akin, pinagnilayan ko, oo nga naman, tamang-tama. Bakit nga ba hindi pa ako pumayag na tanggalin ito noon? Sana wala nang pinapasukan ng dumi. At wala na akong tinututbrush na nasasaktan lagi yung gilagid ko. Mga minamahal, ano po ba ang hindi makapagpatuloy sa buhay ng tao? Ang banal. Kapag laging nagdaramdam ka, laging sumasakit ang kalooban mo, laging ang isip mo kung ano-ano pinapasok sa'yo. Alam niyo po, napakahirap po pala ng hindi mo maipaglaban ng Diyos. Dapat po pala sa tao talagang laging siya ang pinaglalaban. Laging siya ang pinananaig sa buhay. Para nang sa gayon, yung mga pumapasok na dumi sa isip ninyo, yung dumi ng damdamin nyo'y mawala. Para po yung mga tinga ng ngipin na siyang nagbibigay sakit sa kalooban. Na siyang nagbibigay sakit sa damdamin. Na kapag nasaktan kayo, kayo rin ang nahirapan, di po ba? Kaya mga mahal, bakit po ang Kristo ay nakapagpatuloy sa kanyang gampanin? Bakit naibigay niyang buong-buo ang sarili? Hindi niya inalintana ang sarili niya. Hindi niya nakita yung mga sakit na dulot sa kanya. Hindi niya dinama. Kundi ang nasa puso't isip niya, kung papaano ang ama'y malugod sa kanya at makatupad siya sa atas niya. Ang matupad niya yung pag-aatas ng ama sa kanya. At kapag tumutubos po kayo ng kapwa nyo, sadyang may pagdaraanan ka. Nang dahil sa pag-ibig mo, nang dahil sa pagmamahal mo, kaya kung lahat lamang po ng tao ay nagmamahal sa bawat isa, walang pasasakitan ng kapwa niya tao. Lahat ay may pangunawa, lahat ay magkakaunawaan. Sapagkat kung lahat ng tao, kung yung masakit sa kanya ay ayaw niyang magawa sa kanya, ayaw niyang danasin niya, na ibigay sa kanya, hindi po niya gagawin ang makasakit ng damdamin niya, di po ba? Kaya, ang pinakamahalaga pala, huwag mong bigyang pahalaga ang sarili mo. At lagi mo na lang bibigyang matwid o katwiran yung kapwa mo. Lagi mo na lang isipin, halimbawa, may mahirap, mas mahirap pa sa'yo, at nakagawa ng kamalian sa'yo. Isipin mo na lang, siguro, kung ako rin ang nasa kalagayan niya, maaring gawin ko rin yaon. At kaya ako lang hindi nagagawa, dahil may kakayahan ako. Yung iba naman, dahil sa power, hindi nila maisuko yung sarili nila. Yung kapangyarihang taglay nila ang gustong manaig. Alam niyo po, mas masarap yung kaya sumusunod sa'yo hindi natatakot, kundi mahal na mahal ka. At yan po ang Kristo. Hindi siya natatakot sa Ama, kundi mahal na mahal niya ang Ama. Yan po ang Kristo. Hindi dahil sumunod siya dahil sa sarili niya at ganang gusto niya, kundi sa kalooban ng Ama ang sinunod niya dahil sa pag-ibig niya sa Ama. At nawa po, kayo rin. Kung papaano ang gusto niyo sundin kayo ng kapwa niyo tao, sumunod din po kayo. Hindi yung kailangan kayo lang ang susunod. Kailangan sumuko ka rin at nang maisuko rin ng kapwa mo kung ano yung hinahanap mo. Kaya nga po laging sinasabi, kung saan ka mahina, marupok, doon ka dinadali. Sapagkat kapag yaon ay napagtagumpayan mo na, hindi ka na dadalihin doon. At bakit po? Alam niyo po, kaya nasasambit ito. Noong isang araw, ano po ang mensahe? Kapag halimbawa, yung kapwa mo mahirap unawain mo, mahirap mahalin mo. Kung sino nagmimisahe, kung sino nagbibigay nun, ikaw rin dinadalisay ka sa ganon. Kaya napakahirap pong pakibakahan. Kaya sa totoo lang po, kung matatakot ka, talagang di ka na magmimisahe.
Talagang hindi ka nasusunod sapagkat kung ano dinaratal sa iyo, binabahagi mo, tinitingnan yung katotohanan kung nagagawa mo. At haba namang pinakikibakahan mo, tunay na kay hirap. Subalit pag napagtagumpayan mo, ang Diyos Ama ang magsusumigaw ng galak mo. Totoong-totoo po. Kaya lahat ng nagpapakatotoong lingkod, may mga pinagdaraanan. Subalit alam niyo po kung ba't nakakalaban? Ang pinagtitibay yung pagtitiwala sa Ama. Ang pinananahan yung salita niya. At kinikintal sa isip, pinagbubulay-bulay yung mga banal na salita, hindi yung salita ng kapwa. Sapagkat kapag ang salita ng kapwa mo ang iniintindi mo, yung pinakadibdib mo, mawawalan ka sa destinasyon. Makakahulagpos ka. Subalit pag ninilayan, mahal mo ba yung pamilya mo? Mahal mo ba yung kapwa mo? Mahal mo ba yung kaibigan mo? Mahal mo ba kung sino minamahal mo? Kung totoong mahal mo, dapat hindi pa sasakitan. Bibigyan ng kaluwagan. Kung ano makagagaan sa Kanya. At yan ang ginawa ng Kristo sa Ama. Sapagkat ang Ama'y nahihirapan ng damdamin sa Kanyang mga anak. Mismo Kristo ang humiling na Siya ang tutubos sa mga kasalanan ng mga anak niya. Kaya nga nagpakasakit Siya. At ang mga nakadamat nakaunawa naman na nakasunod sa Kanya, naginhawahan din ang kalooban at nasiyahan. Subalit yung mga hindi, sila rin ang nahihirapan, di po ba? Hindi po ba silang nagpupuyos ang damdamin, galit na galit sa Kanya, samantalang siya'y nakatawa pa? Hindi lamang po nagninilay ang tao. Kung nagninilay lang ang lahat ng tao, ba't nga ba pananaig mo pa yung Diyos sa sarili mo? Bakit nga ba'y pananaig mo yung masama sa mabuti? Kaya napagtatanggumpayan ng mga totoong lumalapit sa Ama, ng totoong kumakapit sa Kanya, ng totoong tinanggap ay siya, sapagkat may pag-ibig na sa Kanya. Kaya maliwanag na tinuturan niya, sumunod ka sa akin, anak ko't lahat ng para sa iyong makabubuti susundin ko. Ang mahirap sa tao, gusto niya sumunod lahat ang tao sa kanya, pero siya ayaw sumunod sa Ama. Alam niyo po, kaya anong tinura ng Kristo? Yung mga ganong ugalig tao, mapagpaimbabaw, di po ba? Kaya napakahirap. Paano po ba nahihirapan ng Kristo sa pagtatalakay ng kabanalan, sa pagtalima sa kabanalan? Hindi po ba mismo kalaban mo minsan kasambahay mo ka nga. Saan dinadali, kung saan mahina. Kung minsan anak mo, kung ano yung binabawal mong pagkain, kakainin. Ginagamit. Nagpapagamit naman. Ikaw naman na nagpapakatibay, gugupuin ka ngayon kung hindi ka makakatugon sa Kanya. At yan po ang pagnilayan ninyo. Kaya kung nagkakaisa ang bawat isa, nagmamahala ng bawat isa at nagkakaunawaan, wala pong masasakitan ng damdamin. Lahat ay masisiyahan, magagalak. Ano po ang paraan? Ang pagtanggap at pagpapalaya. Tulad ng ngipin, kailangan pabunot na yan para hindi na lagi nagkakatinga. Wala naman siyang kwenta. Yan, kung ano yung minamahal ninyo, palayain ninyo. Ibigay nyo lahat sa Ama. Pabayaan nyo siyang maghari at manguna. Ipagkatiwala nyo sa Kanya. Kung minsan, patag na patag ka, biglang tatakutin ka. May sisiksik sa isip mo. Ganito, ganito, ganito. Kung mahina-hina ka, nanginginig na katawan mo. Kaya kung umiiral ang pagkatao mo, matatalo ka na. Subalit ano ang pamamaraan para wag kang matalo? Manalangin ka. Kaya lamang may mga taong alam niya naman, sarili niya, kilala niya, nakakadamas siya, pinababayaan mo nang manaig yung galit bago humiling. Bago, Panginoon, patawarin mo po ako at ako'y tulungan mo. Tapos na yung galit niya. Dapat, bago ka makabasag ng pinggan,
Isipin mo muna kung paano ito alagaan. Buhay bang Ama? Kaya lang, pag huhugas ng pinggan, daskol-daskol. Pag nabasag na, ay, nabasag ka. Ay, sino may kasalanan? Yung kadaskolan na gawa. Mamahal, kung alam lang ng tao ang susi at kaparaanan ng totoong pagbabago, gagawin ito, magsisimula na. Hindi lamang tao ang nahihirapan, maging ang Diyos mo na tinatanggap mo at kinikilala at pinaglilingkuran, hirap na hirap sa'yo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa niya, ang nilinis ng Ama ng kanyang espiritu, may pag-ibig sa kapwa niya, kaya lahat ng kapwa niya gusto'y mailigtas niya. Tulad ng Kristo, nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pagmamahal, gusto ng Kristo ang kung ano ang daladala niya ay makita ng taong pinaghaharian ng Ama. At yung hindi pinaghaharian ay magising at makatanggap sa Kanya. Subalit, ano ang naging dahilan? Ba't hindi tinanggap? Kapalaluan, kayabangan, katigasan ng loob. Yaon ang nagiging dahilan kung ba't ang tao ay hindi makasukong ganap. Ang katigasan ng loob, sapagkat kung walang matigas na loob ka, hindi mo tatanggaping magkasala ka pa, yamang kilala mo ang Ama. Kaya kung lahat ng tao ay may takot na ang kaluluwa niya ay maparusahan, isusuko niyang lahat. Hindi may tinitira pa. Dapat kung ano ang paraan para makapagbago kang ganap, ibigay mo ng lahat. Huwag mo nang may titira ka pa kahit karampot, sapagkat kung sa karampot na yan, magtitira ka pa sa'yo, magkakaroon pa yan ng ugat at magsasanga pa yan. Kaya lahat dapat isuko na. Pag-aralan ninyo ang takip ng pabango. Sa maliit niyang butas para i-spray, nauubos yung laman ng pabango. Ganyan din yung mayroon ng kabanalan na mayroon pang kakarampot na butas na nakapapasok pa yung masama. Kapag sa tuwina ang nananaig sa iyo yung masama, yung bango ng buhay mo, yung bango ng ugali mo, nauubos sa kakatapon mo sa walang kwenta. Mamahal, pag nilayan ninyo, ang tunay na nakakilala sa Ama, sumusuko ng buong kababaan. At kapag naisuko niya ng buong kababaan ng sarili niya, tuturuan na siya ng Ama kung papaano siya makapagtimpi na. Kaya nga nakapagtagumpay ang Kristo sapagkat puspos ng Espiritu. At yan ang tao. Kung puspos ka ng Espiritu, ang liwanag na sumasayo, siyang nagpapatibay ng karupukan mo. Siyang nagpapalakas ng kahinaan mo at siyang nagpapatimpi ng bulusok na pag-uugali mo. Kaya kung lahat lang ng tao, ang kapuspusan ng kabanalan ng mimithiing kamtin, walang masasaktan, walang mahihirapan, walang ang isip ay nalilito, walang ang isip ay nagugulo, walang ang isip ay nabubulok, kundi ang bawat araw nananaig ang liwanag at habang nananaig ang liwanag, natututo kang ganap. Kaya't sa iyong pagkabatid sa kaalaman na mula sa Ama, sa hindi mo namamalayan, ikaw rin ang nasisiyahan, ikaw rin ang nagagalak, ikaw rin ang napapayapa. Sinong nakapagdudulot ng galit sa tao? Hindi ang Ama, ang kalaban niya. Kaya kung bukang bibig mo, Panginoon ko at Diyos ko, subalit yung nagpapagalit sa iyo, tinatanggap mo, wala ka sa Kanya. Kaya, hindi ba nalulumbay ang Diyos mo? Hindi ba nalulumbay ang Kristo mo? At sa pamamagitan ng Espiritong nagpapasakit sa katawan ng tao, nagpapadama ang Ama at ang Anak. Kaya, ang pinaghaharian ng banal, nasasaktan, nahihirapan, na hindi mawawaan ng taong walang pangunawa.
At yan ang naganap sa Kristo. Subalit batid nyo, walang Kristong iba maliban ang namatay na. Kaya kung mahal nyo pamilya nyo, mahal nyo ang kung sino, magpakasakit din kayo sa sarili nyo. Turuan din ninyo ang sarili nyo magtimpi sa sarili nyo. Huwag lamang ikaw ang unawain, huwag lamang ikaw ang mahalin, huwag lamang ikaw ang parayain, kundi ikaw rin ay matutong umunawa, magparaya at tumanggap. At alam nyo baga kung anong dahilan? Kapag ang tao'y maraming katwiran at makatwiran, hindi ka malalamangan ng kabutihan. Sapagkat ang katwiran mo, ang siyang pangingibabawin mo, ang siyang pananaigin mo, subalit kapag sinuko mo ang katwiran mo at alam mong pagkatao, ang amang banal ang mangunguna sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, ano ang nagiging sanhi ng karamdaman? Kasalanan, pagkakasala. Gusto mong humaba ang buhay mo, ayaw mong magpakaligaya. Gusto mong humaba ang lakas mo, ayaw mong magsaya. Gusto mong mabuhay pa, laging galit ka naman. Sa pagkatao mo ay hindi sumikal ang kasiyahan at kagalakan. Kaya, ikaw ba'y ganito? Anak ka ba ng Ama? May panahon para makapagbago. May oras para magbago. Kaya nga, bakit kayo nagkakaganyan? Sa pagkatao. Subalit, walang banal na espiritong naghahari sa katawan ng tao na nagkakagayon ang pag-uugali. Sasabihin ng tao, ba't yun mabait ka na stroke? Hindi totoo yun. Ang taong laging malinis ang isip at masaya ang puso, walang na-stroke. Tandaan ninyo, yaon ay tahi-tahimik lang, maraming sama ng loob. Kaya pumutok na. Sumabog na. Mga mahal, ang taong malinis ang isip at damdamin kanino man makitungo ay maaring makisama. Kaya't ang Kristo, lahat ng tao'y pinakitunguhan, walang pinilit, walang tinangi. Sapagkat batid niya lahat pakisamahan ng dahil ang kabanalan ay taglay niyang tuwiran. Kaya ang sino mang mabuti at nasa kabutihan, walang itatangi. Kundi lahat ay nawawawaan niya. Sapagkat batid niya, siya'y anak ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag ang tinuturan sa mga may migraine. Relax. Paano ka makapagre-relax? Kung lagi kang bugnot, lagi kang may iniisip, yung para bukas, para makalawa sa isang taon pa, iniisip mo na. Sinabing maliwanag sa panalangin, bigyan mo kami ng pagkain ngayong araw na ito. Sa araw-araw, sa makatwid. Kung anak ka ng Ama, araw-araw may pagkain ka. Buhay ba ang Ama? Anong hindi mapalaya ng tao? Pride. Yung tinatawag na fried chicken. Hindi pa niya kayang pagtawanan siya ng kapwa niya. Hindi niya kayang, sino ka? Ikaw lang? Kinakaya-kaya mo ko? Mga mahal, pag-aralan din ninyo. Hindi lahat ng gusto ninyo bilang magulang ay masusunod sa anak nyo. Sapagkat kayo rin bilang anak ng Ama ay di sumusunod sa Kanya. Kaya huwag magtaka ang isang magulang na hindi sinusunod ng kanyang anak sapagkat siya rin ay di marunong sumunod sa kanyang magulang. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Kung lahat lang ng tao ay marunong makinig sa totoo at magsasabuhay sa katotohanan, walang taong mahihirapan ang kaisipan at masasakitan ang damdamin. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mainam ang lahat ng kapwa mo'y maging kaaya-aya sa pakikitungo. Hindi kaya lamang makikitungo sa iyo ay natatakot sa iyo.
Hindi yaong kaya lamang nakikitungo'y sinasaalang-alang ka lang. Masarap makitungo yung totoong may pagmamahal at nararamdaman mo pag-ibig sa bawat isa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung batid nyo nga lamang ang katotohanan, kayo mismo sa sarili nyo, isusuko ang mahirap alisin sa buhay nyo. Ganang kayo'y di nyo kaya, ganang Ama, ilagak nyong lahat sa Kanya, lahat ay kaya niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sino ang nahihirapan kapag nasasakitan ang kanyang damdamin? Kapag may nararamdaman sa kanyang katawan, di bagat katawang lupa mo? At ito ay katuwaan ng kalaban ko. Maliwanag na tinuturan ko sa inyo. Subalit bakit ganang katauhan nyo'y di nyo mabatid ito? Kung batid nyo nga lamang kung paano kamahal kayo at ninanasang kayo'y aliwin ko sa tuwina, aaliwin nyo rin ang aking espiritu upang kayo'y masyahan sa bawat segundo. Alalaong baga, sinong nagpagalak na di pagagalakin? Sinong nagmahal na di mamahalin? Sinong nagpatawad na di patatawarin? Sinong nagbigay na di babahaginan? Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang Espiritu po ay napakagaling magsuri. Kapag yung tao ay mapaghanap sa pagmamahal, kulang sa pansin sa pamilya. Tama po ba? Totoo po yan. Kaya pag nakitungo at hindi niya makita yung hinahanap niya sa pamilya niya, mainit din ang ulo niya. Eh hindi naman siya maunawaan ng iba. Dahil kung yung pamilya niya hindi siya maunawaan, eh kapwa niya pa kaya tao. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Subalit, kapag ikaw ay busog sa pagmamahal at damang-dama mo ang pagmamahal, naunawaan mo lahat yung kapwa mo. Kaya kapag nakikita mo na parang may nasasaktan, nahihirapan ang damdamin mo. Kaya lamang mayroong taong sabi nila, maka-Diyos sila, pero hindi sila nakakadama ng habag sa kapwa nila. Awa sa kapwa nila. Pero kay daling magsalita na, maka-Diyos. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sabi nga po, pakainin mo man ang isang baka, hindi malalasahan kapag masama loob niya. Subalit, pakainin mo ng talong at bagong. Naku, sarap na sarap siyang kumain. Lalo't nakatawa yung naghain. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, lahat ng ugali ng tao nandito sa Biblia. Yung tao daw ayaw ng maingay, lumaki sa laging hindi pinapansin din. Laging nagsasarili. Kaya kayo, yung mga anak nyo, huwag nyong kinukulong. Yung tinatakot. Kasi pag lumaki yon, ganun din ang ugali niya. Kulungin nyo siya sa pagmamahal. Busugin nyo sa pagmamahal. Sabi ko nga po, bilang kunching, kung ako'y ganito na noon, di na ako nag-asawa. Bakit? Masarap po maglingkod sa Diyos. Sapagkat gusto ko magpakabanal na lang ako. Pero sabi ko, Panginoon, binigyan mo po ako ng pamilya, tulungan mo po ako maging banal din sila, maging mabuti. Ano po? O kayo po, hindi kayo nangangarap na yung pamilya nyo ay mapabuti? Lahat ng anak ninyo ay makarating sa langit, lahat ng pamilya mo hanggang kaapu-apuhan. O pag hindi mo mapasunod sa kabanalan. Pero alam nyo po, magpasalamat na kayo yung mga anak ninyo, halimbawa ay kung ano lang ang kaya nila, ipasalamatan. Bilang sa nga po kunching, ang
Ang ugali ko po minsan mapangsino sa... Pero alam niyo po, pinipilit kong baguhin yun. Kung sa dating buhay ko pagka yung linis linis patukot, ay nako po. Pakikita ko talaga sa'yo, mali ang ginawa mo. Ako gagawa. Ganun po ako sa dating buhay ko. Para mapahiya ka. At sasabihin ko, halika nga, tingnan mo yung ginawa mo, tsaka ginawa ko. Kung anong pagkakaiba. Pero, nang natutunan ko po yung sinabi ng Panginoon, na yung ugali mo, wag mong hanapin sa kapwa mo, pinipilit ko po ngayong unawain yung ugali na may ugali. Kaya lang sabi ko sa mga inuunawa ko, wag nyo naman akong sagarin. Wag nyo naman din akong piliting magkasala dahil sa inyo. At baka pag lumigwak ako mas masama ako sa inyo. Totoo po yun. Sapagkat yung nagpapakabuti at umalis sa pagpapakabuti, sasama pa kayo sa dati. Nasa banal na aklat din po yun. At napakalaki ng pananagutan ng isang taong alam niya lahat yung tama, pero ayaw niyang gawin. Napakalaki ng pananagutan. Kaya kayo po, mabuti pa yung mangmang. Yung mangmang sa kabanalan, walang alam. Pero pag inalam mo na, tapos met niya, ginagawa mo, ang laki ng pananagutan mo sa Diyos. Kaya nakakatakot po, no? Kaya ako po, sabi ko nga, Panginoon, Diyos ko, wag mo naman po ako kung susumpukan sa hindi ko kakayanin. Bakit? Abay, bigkas ng bigkas ang bibig ko sa kabanalan. Aba, pinupukpok naman ako na kalaban. Kaya, salamat naman, may Ama tayong mapagtanggol, mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano po ang kailangan? Panalangin walang humpay. Pag nararamdaman mo na, para kang maiinis. Dahil may nagsabi sa iyo na hindi mo gusto. Dahil yung sinabi niya, hindi mo na gusto. Huwag kang patatalo sa damdamin mo. Huwag kang pananaig sa damdamin mo. Ikaw ang mahihirapan. Anong dapat gawin? Unahan mo na. Manalangin ka na. At kapag nanalangin ka, andyan na ang Ama. Kasunod na yung saklolo niya. Buhay po ba ang Diyos? Kala nyo lang po yung mga pinakikibakahan. Kaya nga yung marurupok pa, yung mahihina. Sabi niya, ayoko na! Alam nyo po, nasasabi po talaga yun, ano? Pero kapag nasumpungan nyo po ang Panginoon, mas gusto mo pang mamatay kaysa magbalik ka sa yung alam mong mapaparusahan ka. Ako po, nagtitibay na nananalig totoo. Dahil sa mga kaganapang pinakikita ng Diyos sa akin. Sapagkat kung walang Diyos, walang gagaling. Katulad nung tumawag po sa akin kahapon. Kagabi pala, gusto kong, masakit na nga ngipin ko. Pagkatapos tatawagan ka. Ang itatawag sa iyo Apo Kunching, ano po ba kagagawin namin hindi po magising-gising amin pong pasyente. Hindi magising-gising. Diyos ko, Ama ko, turo mo po sa akin kung ano nararapat. Tapos ginigising nila. Inaabot yung Reka, si Apo Kunching, pakinggan mo. Alam niyo po, biglang nagsalita. Doon po ako nasisiyahan. Doon ako natutuwa. Kaya, mas pinahahalagahan ko yun, yung maraming nakikinabang kaysa ako lang ang masiyahan. Dapat po ganun din kayo. Ayoko naman pong maglapasag ng iyak sa inyong harapan para magsumamo. Kung nakakadama lang kayo sa Panginoon, kung ano'y kaligayahang binibigay niya sa inyo, kapag nasisiyahan yung kapwa nyo, imithiin ninyo na wag na kayong mawalay sa Kanya. At yung taong ayaw niyang masiyahan yung kapwa niya, ayaw niyang maligayahan yung kapwa niya at parang siya lang ang gustong masiyahan, sakim! Makasarili po yun. Kapag ganyan ang ugali mo, pag may nakikita kang masaya, ayaw mo silang masaya, gusto mo ikaw lang masaya, sakim! Demonyong-demonyo ugali mo. Totoong-totoo po yun. Sapagkat ang taong nakakadama at ang taong nakay Kristo na, gusto niya lahat ng kapwa niya ay masaya. Gusto niya lahat ng kapwa niya ay nasisiyahan. Sino po ba ang pumipigil sa kagalakan? Sino po ba
ang nagbibigay ng lungkot, ng galit? Sino po? Alam pala po ninyo eh. Ba't di nyo magawa? Kaya kayong mga may sakit, yan ang labanan ninyo. Kapag nararamdaman nyo na yung galit, kapag nararamdaman nyo na yung parang nababagot na kayo sa buhay nyo, huwag nyong pangunahan ang Ama. Sadyang dumarating po sa buhay ng tao yan pagbilang tao. Subalit may pang-agaw po doon. Agad manalangin kayo at mawawala. Alam niyo po, maraming magagalitin dito ngayon. Sumpungin. Nagagamot din po yun. Sa totoo lang, yung pagkamainitin ng ulo, yung sumpungin ng ugali, nagagamot din po yan. Nako po. Ayoko na pong maglingkod kung dadayain ko lang kayo na nagkukunwari akong mabait pero hindi naman. Dahil ako po parurusahan ng Panginoon eh. Kung ano yung pagsisinungaling ko sa harapan ninyo, pag kukunwari ko sa inyo, sa akin ang ganti nun. Eh wala naman kayong bayad para yumaman ako. Ba't kailangan kong magpasakit sa sarili ko? Lokohin ko kayo na magkunwari ako mabuti. Alam niyo po ba't nasasabi ito? Sino po ba hindi nagdaan sa ugaling hindi maganda? Lahat po ng tao. Kung sa unang buhay ko, na pagkabaribot ko, huwag mo sabihin galit ka. Gagantihan din kita ng galit ko. Pero dahil ang Diyos, kailangan mangibabaw sa iyo. Kailangan mapakita mo, tinanggap mo siya. Sinisinungalingan mo sarili mo mismo kapag nagbabait-baitan ka pero wala kang bait. Dahil ang Diyos mo'y hindi mo madadaya. Tama po ba? Hindi mo siya madadaya, lagi mong tatandaan. Ultimong isang salita narinig niya. Ultimong anong pumasok sa puso mo'y nabasa niya, naramdaman niya. Eh, ba't dadayain mo pa siya? Huwag mo na siyang dayain. Tama po ba? At kapag hindi mo naman dinaya ang Diyos mo at sarili mo, hindi mo dinaya, kay saya mo. Buhay ba ang Ama? Eh, ang tanong po naman, ito. Pagkatapos ba ng galit mo, natapos ba problema mo? Yun pa rin, lumala pa, no? Eh, ba't hindi pag-aralan ng tao, matalino ka ba niyan? Hindi ka matalino nun. Bobo ka. Mangmang ka sa pananaw ng Ama. Sapagkat, kung tunay kang matalino, alam mong makakasakit sa iyo yun, ba't ginagawa mo? Alam mong makapagpaparusa sa iyo yun, ba't ginagawa mo? Sa makatwid, mangmang ka. Kaya sa pananaw ng Ama, mangmang ka. Tunay na matalino, alam niya yung magpapasaya sa puso niya. Alam niya yung magpapaligaya sa kanya. Kaya yung sarili niya, ginagamot niya. Inaalis niya sa isip niya yung makakasakit sa damdamin niya. Para po yatang tahimik kayo. Kaya kayong magagalitin. Pag uwi niyo, tama na. Magtimpi na po kayo nang pasukin kayo ng banal, sapagkat ang banal ay hindi nananahan sa masamang isip at damdamin. Lalong hindi pumapasok sa sigaw ng sigaw, tungayaw ng tungayaw. Nabibingi ang espiritu, nanginginig ang banal. Gusto kang dut-dutin, mamatay. Alam niyo po, napakabait ng Ama. Kung lahat lang ng oras at sandali, lahat ng masamay gusto niyang mamatay, kaya niya. Subalit dahil sa pag-ibig, binibigyan pang pagkakataong magsisi at magbagong ganap. Yan ang pag-ibig ng Ama. Ganyan siya kabuti. Kaya pakinggan ninyo ang mula sa Galacia. Ang nagsisikap na maging matwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit,
Umaasa kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyo ng pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga nagkasala ang mga panahon na yon sa Kristong ibinaba ng Ama. Sapagkat ang kautusan daw ng Ama sinusunod, subalit ang kalooban niya hindi nila masunod. Kung sumusunod ka sa kalooban niya, may pag-ibig ka. Kaya nagagawa mong gawin ang para sa Kanya, sapagkat ang Espiritu niya ang siyang naghahari sa iyo. Kaya kung ang Espiritu ng Ama'y nasa inyo, liligaya kayo, tao. Mababago ang isip nyo, makapagtitimpi kayo sa dapat timpiin ninyo. Kaya ang kasiyahan at kagalakan ay sa inyo at mananahan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto nyo po lapitan ko yung mainitan ng ulo dyan? Madaling sandali. Kapag ka ganun pa ugali mo, o kaya tatahi-tahimik ka, pero nasa loob naman ng damdamin mo, nakakataas din ang presyon yun, o kaya nakakababa. Opo. Tingnan ninyo. Ay, halimbawa ako si kapatid na Dore. Kapatid na Dore, di ka ba mahiya? Halika, tataas kita dito. O, halika. Anong naging cause nang nagkaroon siya ng leukemia? Overstress. Tama ba? Opo. Overstress. Kaya, di niya alam, nagkakaroon na siya ng leukemia. Kaya yung pong stress, nakakabuhay ng cancer cells yan. Opo. Nakakalapot ng dugo. Nakakataas ng presyon. Nakakalabnaw ng dugo. Nakakababa ng dugo. Yan ang nagiging dulot. Subalit pag lagi kang masaya, pati pandama mo ang saya-saya, ang kalooban mo, Masaya na po ako ngayon. hindi na siya magagalitin. Salamat po. Hindi po makatulog, hindi makakain. Yan po dahilan. Kasi stress nga po. Salamat. Yan. Mainitin ang ulo. Totoo po. Kaya alam niyo po, walang hampayang pasasalamat ko at pagpupuri sa Ama at isa ako sa pinagtiwalaan. Bakit po? Kung hindi po, anong silbi ng kinikita ko kung bandang huli stroke ako? Bakit po? Nagwa 160 over 100 ako noon. Dahil, nako, wag ako makakita ng hindi ko gusto, talagang hindi ako makasalita, kinikimkim ko dito, pero nagpupuyos. Kaya lagi akong may migraine. At alam niyo po, katanga-tanga ko pala kung sarili ko dinadaya ko. Kaya nung napag-aralan ko po, mismo sarili ko, inaralan ko. At yan po ang gustong magbago. Sarili niya, aaralan niya. Hindi ang Diyos ang magpapabago sa iyo mismo. Binabago ka na nga niya, kaya sumunod ka, makinig ka. Kaya nga tinuran niya, ang salita ko'y pakinggan nyo. Magnilay, magbulay kayo. Kapag tinanim sa puso't isipan nyo, siyang magiging daan ng pagbabago. Tama po ba? O sige, tanungin ko po kayo. Pag halimbawa, magkakaibigan kayo, masaya kayo, maganda samahan nyo, malungkot ba kayo? May nararamdaman ba kayong hindi maganda? Subukan po ninyo na magkakaibigan kayo, nagkakagalit-galit kayo. Tingnan nyo, kundi hanggang sa mamatay ka na masama loob mo. Masama po yung namamatay na may sama ng loob. Hindi ka makakarating doon. Tingnan nyo nga po, isang senaryo na naman. Yung alagad ko, nakikita nyo po ba yung isang alagad ko? Si kapatid na Grace sa choir.
Siya ginagamot, siya nagpapagamot, ha? Sabi ko sa mga anak, sige, dalhin nyo kung saan nyo gustong dalhin, anak, ang magulang nyo para pasuri nyo. Para mabatid nyo yung sinasabi ng Espiritu ay totoo na ganito sakit ng magulang nyo, ganito, ganito. O ngayon po, tumawag sa akin yung anak, hindi makakadalo. Anong nangyari? Ang kapatid niya, nakita na lang nila nakabulagta sa daan. Cardiac arrest. O ngayon, natatakot po ba kayo sa sakit nyo? Ang katakutan nyo po'y kasalanan. Huwag na kayong matakot sa sakit nyo, matakot kayo sa kasalanan nyo. Dapat magbago na po ang tao. Tama po ba? Magbago na kayo, anak ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Oh, masaya ka na ngayon. Yan, dapat ganyan. Sapagkat sabi nga po hambing sa magnanakaw, hindi mo alam kung kailan daratal. Kaya, ang bawat araw ay binubusog kayo ng pananalita ng Ama. Ang bawat araw ay binubusog kayo ng banal na salita niya na magbibigay tanglaw sa isip at damdamin nyo. Masarap mabuhay ng may kaaya-ayang pag-uugali, nang nakalulugod ang ugali. Kanino ka man bumaling, kanino ka man makitungo, kanino ka man humarap, yaong matutuwa sa'yo, hindi magngingit-ngit. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, purihin, purihin, purihin niyo ang Ama. Huwag kayong manghinayang sa inyong pinamasahe. Bagamat yung iba dyan, ang hiram lang. Kung bibigyan yung kahalagahan at kabuluhan ng pagparito ninyo, may pakinabang kayong nakamtan. Yun lang matuwa ka, maaliw ang puso mo, magliwanag ang isip mo, kasiyahan na ng kaluluwa mo, pati katawan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung tunay mong pinahahalagahan ang sarili mo, unahin mo ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi yaong gusto mo dito ka lang sa lupa masaya. Anong silbi? Kaya nga binabasa sa inyong lahat at tinutukoy sa inyong lahat ang marapat ninyong mabatid. Maliwanag na nung isang araw ay pinahatag sa inyo, pinabatid sa inyo. Anong silbi makamtan mo man ang lahat dito sa lupa kung ang kabayaran naman ay ang iyong kamatayan na wala ng buhay na walang hanggan o sulong. Alin baga ang gusto ninyo? Mga mahal, huwag kayong makinig kung tao lamang ang nangungusap sa inyo, kung mali ang sinasambit. Subalit kung kapwa-tao nyo man at mabuti sinasambit para sa inyo, makinig pa rin kayo. Ano pa kaya kung tunay na espiritu at banal na espiritu ang nag-uulat sa inyo? Sutil ka, palalo ka kung di ka marunong makinig. At di ka marunong tumanggap. Sapagkat hindi mo lamang kayang tanggapin ang nangunguna sa iyo't nangingibabaw, ilang pong kampo ng Satanas. Kaya palayain mo, magpalaya ka. Nang sa gayon, hindi ka na miat-miya, inaaliping binabalik-balikan. Buhay bang Ama? Sapagkat, pag-aralan ninyo ng panahon nitong si Sarah na napangasawa ni Tobit, ilan ang umaalipin sa kanya? 7. Subalit sa isang iglap na palaya nitong si Tobit, sa pamamagitan ng pinasugo niyang si Rafael, Arkanghel, upang ang kanyang anak ay dalhin doon at siyang makaniig at makaisang dibdib. Kaya, kung kayo ay tuwirang totoo, paanong nangyari yaon? Dumulog itong si Sarah, naniklohod sa Ama, at nagsabing mahabag po kayo. Gusto niyang kilili na ang buhay niya. Subalit sinabi niya, kung magpapakamatay naman ako at mamamatay ako, pagtatawanan ng aking ama. Sinong minamahal niyang ama? Yung kanyang pinagmulang magulang.
pagtatawanan ang kanyang magulang dahil sa mali niyang ginawa, sapagkat kinukutya siya. Bakit nakukutya siya? Sa mga alipin niya, mainit ang ulo niya. Dahil sa kanyang kalalagayan, dahil sa kanyang walang kaligayahan. At siya ng tao, pag yung kaligayahan niya hindi niya madama, mainitin ang ulo. Kapag hindi niya makamtan yung gusto niya, mainitin ang ulo. Ganyan si Sarah. Mainitin ang ulo niya, kaya sinisigawan niya yung mga alipin niya. Bakit? Sapagkat sa 7 napangasawa niya, wala siyang napangasawa. Namamatay lahat. Kaya, nang dahil aburido siya, nang dahil mainit ang ulo niya, ba't nagkakaganon ang buhay niya? Naisip niya nang magpakamatay. Subalit, mapalad pa rin siya at patutoong mahal na mahal siya ng ama. May kumislot sa isip niya, kung magpapakamatay ako, kawawa ang aking magulang na walang kasalanan sa nangyayari sa akin. At lalo lamang siyang pagtatawanan. Kaya anong ginawa niya? Nanikluhod siya sa ama. Lumuhas siya. Kababaan ang loob niya, ibinigay niya. Kaya't narinig siya ng ama, isinugo si Rafael, Arkanghel sa kanya. Kayo, kung buong kababaan din ninyong isusuko ang sarili ninyo, hindi kaya palayain din kayo tulad ni Sarah? Pakatandaan ninyo, ang masamang pag-uugali alipin. Ang hindi mabuting damdamin alipin. Ang masamang pag-iisip alipin. Kaya't sinong makakaunawa sa iyo? Yung mga nagmamahal lang sa iyo. At yung mga nagmamahal sa iyo, pinahihirapan mo. Kung nagmamahal ka rin, hindi mo sila pahihirapan. Kaya kung may pagmamahal ka, hindi ka magpapasakit sa kapwa mo. Mga mahal, katotohanan, sasabihin mong mahal mo ang ina mo, pinahirapan mo. Sasabihin mong mahal mo asawa mo, pinahirapan mo. Sasabihin mong mahal mo kapatid mo, pinahirapan mo sa mali mong pag-uugali. Ba't hindi mo isuko? Ba't hindi ka magsuko ng sarili mo? At nang sa gayon, lahat kayo ay maging maligaya. Mga tao, makinig kayo. Kung makikinig kayo, matututo kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't sa kaganapan ng pagpapalaya, sa isang iglap, lumigaya si Sarah. Naganap ang siya'y naging masaya, sapagkat sinuko niya ang sarili niya. Hindi niya inalintana ang sariling gawa niya, ang sariling kagustuhan niya. Naalala niyang may magulang na masasaktan. Kaya, kayo, di ba't may pamilya kayo? Kung tunay na mahal niyo ang pamilya niyo, alalahanin ninyo ang pag-ibig na yaon, siyang dapat mabuhay. Hindi yaong ang dami niyong hinahanap at ginugusto na hindi niyo makuha sa kanila, kaya silang napagbubuntunan ninyo ng init ng ulo. O tao, katotohanan ng tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, ilan sa inyo ang ganito? Magpalaya na kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo tao. Anong silbi kung pipiliin ko ang ituturan ko? Anong silbi kung pasasayahin ko kayo, uutuin ko? Kung wala namang tatamuhin kayo sa katotohanan ko? Kaya't mas mainam ang masaktan kayo ngayon kung magbabagong buhay naman kayo, higit na kagalakan ang tatamuhin nyo. Sapagkat masaktan ka man ngayon kung sinuko mo buhay mo, amang aaliw at magpapagalak sa'yo. Sapagkat siyang mangangalaga ng buhay mo, maging mga minamahal mo'y pangangalagaan din niya. Kaya't kung tunay kayong nagmamahalan, magpapalaya kayo sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't wala ng Kristo na tumubos at nagpakasakit. Kaya kung sinong pinasasakitan nyo, kapwa nyong minamahal, hindi totoo pag-ibig nyo, sakim kayo sa kapwa nyo. Kaya't kung nagpapalaya kayo at magpapalaya ang bawat isa'y magmamahalan, mararamdaman nyo wagas at tapat na pag-ibig ng Ama.
at sumainyo ang paghahari, mapuspos kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, mabuti naman si Christina. Christina, ano ba? Ay, hindi pala si Christina. Wala na nga pala si Christina. Eh, Lay. Si Lay. Si Christina nga pala yung babalik po eka ako. Hindi na bumalik. Magaling na, no? Talagang ganyan. Kaya ang dambanang ito, datnan panawan. Subalit, yung inaabutan nyo, hindi papanaw. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, buhay na buhay. Ano po? Rebulto lang yan. Pero mamaya, yung mga sasama doon, maririnig sa inyo, hindi rebulto ang iniwan sa dakong yaon. Buhay po ba ang Diyos? May tinunguhan po kami na dinalang rimahin ni Divine Mercy, yung isang alagad. Walang patid po ang kakatext na tunay na siya hindi niya rin maintindihan at hindi niya kayang paliwanag ang nagaganap sa buhay niya. Para po, konti lang ano. Naglagay daw po sila ng candy sa harapan ng ni Divine Mercy dahil pang-aalay mamaya. Eh nagsialis na daw po yung mga nagpunta roon na nagdasal, nagpupuri, nagsasayaw. Sila na lang mag-ina, nanonood ng TV. Sila na lang palang tatlong magkakapatid, nanonood ng TV. Bigla daw pong may humagis na kending dalawa. Diyos ko po, sabi, saan po nagmula yung... Nako, alam niyo po, pinakain daw nang humingi ng pagkakataon na madala doon si Divine na imahin. Sinubo daw niya yung isa sa nanay niya. At nanginig daw po ang katawan ng nanay niya, pinainom niya. Dahil natakot, saan nagmula yung kende. Eh, sabi daw niya, huwag kang matakot, nanay. Iwaga ni Divine Mercy yun, sabi daw niya. Kaya, at alam niyo daw po, ang dami daw pong pumupuna sa kanyang katawan dahil nagpapawis na napakabango na. Napakabango naman. Eh, alam niyo po, pag kinuwento mo yan sa hindi naniniwala, sasabihin, rebulto lang. Eh, alam niyo po, yung nagsasabing nasa tuntunin sila ng Diyos, nasa tama silang daan, at mabuti ginagawa nila, kilala nila ang Panginoon, subalit ang baho-baho ng isip sa kapwa, ang dumi-dumi ng puso sa kapwa, eh di baling may rebulto po tayo ni Jesus, ano? Basta mabuti lang isip at damdamin mo, maliligtas tayo. Sapagkat, kaya mo na yung dibuho yan, nagkatawang tao siya. Nakikita niyo po bang may rebulto akong iba dito? Wala, ano? San Miguel lang at si Rafael. Bakit? Yan ang tinuran niya sa akin, na yan lang ay lagay ko sa dambana. Sapagkat ito'y dambana niya. Si Rafael, manggagamot. Si San Miguel, tagalinis ng masasama. Buhay po ba ang Diyos? Ang 7 anghel na hinirang ng Ama, may kanya-kanya silang gampanin. Tingnan niyo po, kahit mga anghel, may gampanin na binigay ang Diyos. Kaya huwag kayong magtaka kung sa kapwa niyo may kanya-kanyang gampanin. At ikaw, magmithi kang may gampanin. Huwag yung taga-sunod ka na lang at taga-kain. Magpakain ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Ano po pakakain ko? Eh, de yung kinain mo. Ano ba kinain mo? Eh, puto po eka. Hindi mo na maisusuka yun. Yung kinain mong banal na salita, kung ninamnam mo, pwede mo ipakain sa kapwa mo. Gagamitin ka ng Ama para ang bibig mo'y maging mabuti rin. At paano po bang nangyayari yung kahiwagaan sa pagtitiwala at pananalig mo? Eh,
kapag ang bukang bibig mo ay galit ang nanunood sa iyo. Pag ang bukang bibig mo ay banal na salita nag-aari sa iyo. Kaya lang, dapat mula dito. Sapagkat sino mang masama, maaaring magsalita ng mabuti. Tama po ba? Kaya hindi lahat ng nagsasabi ng mabuti ay totoo. Kaya nasusuri rin ng Ama yung totoo sa Kanya. Ba't ka pa magpapakalo-kalo ka? Wala kang pakinabang, mapapahamak ka pa. Si Raulo ka nga. Subalit, kung sa iyong ginagawa, wala ka mang pakinabang sa iyong pinaglilingkuran sa Ama, may pakinabang ka, hindi ka mangmang, matalino ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ano po ang mensahe? Hindi po binasa ito. Mamaya na lang. Ilang isda ang pinakain sa makatwid. Ang Amay kailanman ay hindi mauubusan. Lagi siyang may nakalaan. Kung pagninilayan niyo po ang ibig sabihin ng 5 tinapay na yon, ang bawat anak ng Amay kaya niyang pakainin. Ang bawat anak ng Amay kaya niyang pagalakin. Kaya niyang bigyan ng kaaliwan, ng kasiyahan, ng kagandahan ng kalooban, ng kagandahan ng loob, ng kaisipan, ng kagandahan ng buhay, sapagkat nasa Kanya lahat ang kagandahan. Buhay po ba ang Ama? Nasa Kanya ang kagandahan ng pananaw, kagandahan ng pag-iisip, kagandahan ng kalooban, kagandahan ng pananalita, at kagandahan ng pagsasagawa. Nasa Kanya ang kagandahan ng buhay. Kaya, kung siya lamang ang inyong tatanggapit kikilalanin, anong wala sa iyo na di niya may bibigay? Anong alam mong kulang na magigitla ka na lamang labis pala? Sa hindi mo inaasahan, ang kulang para sa iyo, hindi nagkulang, lumabis pa. Kaya, kung labis-labis ang pagtitiwala niyo sa Ama, hindi aawasin yan. Lalo kayong nagagalak. Subalit ang kasalanan, aawasin. Kaya, ang magimpok ng kayamanan para sa langit, yaon ang hindi kakainin ng tangat mga ngalawang. Kaya, kung tunay kang anak ng Ama, mithiin mong magpagalak ka sa puso, hindi sa bibig lang. Anong silbi o halimbawa? Isang araw may tinunguhan po. Pinasilay sa akin, anak, mahakero kayan, black magic. Nagmamagic kayan. Babayaran ng mga tumatanggap. Pagmasdan mo ka, anak, sulong, may nakuha na siya, nagpapatawa na. May dala siyang bag, ganyan, parang touchy case na malaki. Ando lahat yung ginagamit niya. Ako, tawa ng tawa yung mga sa isang table. Tapos, nung matapos yung sa table, doon naman sa kabila. Tapos binibigyan siya. Yan, anakang pasubali ko, kagustuhan ng tao, sandaling aliw, sandaling pangtawa. Natawa lang ang bibig niya, puso niya'y wala na. Pagkatapos ng nasisilayan niya, nandun pa rin. Kung may hinanakit siya at galit siya sa puso niya, ayun na naman, mararamdaman na naman. Subalit, ang kaliwang binibigay ko na papasok sa puso niyo, kailan may di mamamatay, kundi niyo lolobing ako'y maparam sa inyong kalooban. Buhay ba, Ama? Kaya, yun ang gusto ng tao. Yung pag nanonood ng concert, yung palakpakan, hiyaw, hiyaw, sige. Pag nanonood ng sabaw, lodges, tuwan-tuwa, panandalian. Pag natalo, pag umuwi, galit sa pamilya. Oh, eh, sino inaliw mo? Sarili mo. Sino kasama mo? Hindi Kristo. Pero Kristo ka doon. Buhay ba, Ama? Mga mahal, pag nilayan ninyo ang buhay, pakatandaan ninyo, masarap ang nangingiti ka na totoo.
kaysa yung pinipilit mo maasim. Masarap yung pakikitungo mo sa kapwa mo tao, totoo, hindi pagkukunwari. Para lang masabing mabait ka, pero hindi ka pala mabait. Yun po yung tinatawag na kapaimbabawan, pagkukunwari. Totoo po ang Ama, totoo ang Kristo, kaya ang gusto niya, makipagtotoo ang tao. Ano po tinuran? Magalit man kayo sa oras na ito. Kung sa galit nyo'y may magbabago pagdaka, puso ninyo'y maiiba na. Masisiyahan kayo. Buhay ba ang Ama? Paano ka namang magagalit kung inunawa mo yung mensahe? Hindi ka magagalit, tatanggap ka. Tama ba ga? At nang dahil tumanggap ka, nakalaya ka. At nang dahil nakalaya ka, masaya ka. At nang dahil masaya ka, hindi na buntong hininga, kundi patag na paghinga. Buhay ba ang Ama? Kaya, gusto ninyo madaling-madali maibigay yung hinihiling ninyo. Magbigay ka muna. Ibigay mo sarili mo. Pag naibigay mo sarili mo, makikita mo kung paano kumilos ang sinukuan mong ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang panlaban lamang, panalangin walang humpay, para mapagtimpian mo ang pumapasok na para kang binagyo. Sandali, gulong-gulo. Sarili mo naman ang nanggulo. Walang kapwa-tao. Isang araw naman may dinaanan, may nadaanan. Nagboboksingan. Galit na galit. Sabi ko naman, nakatingin ka mga tao. Nakatingin ka ako mga tao, hindi man lang bawalan. Sabi nung isa, sumagot, babae ka. Eh, siyempre, kung minsan, kung sino yung nag-aawat, eka, siya pang napapahamak eh. Eh, wala ka ako sa Diyos yung, kaya napahamak. Pero kapag ang hangarin mo'y mabuti, at di ka nakisala-sala sa ano, di mo naman susugurin eh. Isigawan mo lang, hoy, sa pangalan ni Kristo, tumigil nga kayo. Tingnan mo kung di tumakbo yung kalaban nila. Buhay ba ang Ama? Eh, kaya lang, ang iba parang tuwan-tuwa pang nanonood. Nagsasakitan na yung kapwa niya eh. Siya nakatawa pa. Oh, buren mo lang ana. Eh, talagang makanyan la rin. Tama po ba? Mga mahal, ang masakit sa'yo, pag natutunan po ninyo yan, at ginawa ninyo, sigurado, anak ka na ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Oh, may natutunan po ba kayo? Kung wala, bahala kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang
Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Pag laging galit, anong tumataas? Cholesterol, triglyceride, diabetes. Oh, gusto mong humaba buhay mo? Lagi kang magsaya. Lagi kang nakatawa. Kahit walang nakakatawa po, Kuncheng, may luka-luka ka. Kaya kayo po, kayong mga stroke, huwag kayong mapaghanap. Eh, nahihirapan na yung pamilya ninyo sa inyo. Hindi lang kayo nahihirapan. Tama po ba? Kung paano gusto kayo'y gumaling, sila rin. Gusto rin kayong gumaling. Kaya, huwag niyong isipin na hindi kayo mahal. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya nga po, ang talinghaga niyang, yung gripo, pagbago, pag binuksan mo, at bago pa yung tubo, walang kalawang ano po? Ang bilis ng daloy kung walang diferensya. Subalit, pagka meron ng palyado yung kanyang goma o kaya yung kanyang tinatawag na sapatilya, no? Kahit sarado mo, may tumutulo pa. Eh, ganyan din po yung taong di paganap nagbabago. Pumupuslit-puslit pa. Pero kung pag sarado mong ganyan, wala na, pwede palang gawin ng Ama yun. Basta siyang pinangunan nyo sa sarili nyo. Basta siya po ang inisip ninyo. Diyos ko, kung magagalit ba ako, ano kayang mangyayari sa akin? Oh, mahal nyo ba pamilya nyo? Kapag nagkasakit kayo, sino mahihirapan? Di ang pamilya ninyo. Pag hindi kayo naalagaan naman, magagalit ka rin. Abay, wala nang katapusan ng kalbaryo. Buhay po ba ang Diyos? Mahal mo ba nun? Hindi. Sabi nga nung kausap ko gusto ko na lang po gusto na lang po kang padala sa yung ampunan ng mga matatanda dahil iba daw dito sa Pilipinas, yung mga magulang, yung mga kapatid, inaalagaan yung mga kapatid, yung mga anak, doon daw po hindi. Kaya gusto na lang dalhin sa Sabi ko, wag naman. Manalig ka sa Panginoon na may magagawa pa ang Panginoon. Kasi, kaya nga po yung Pilipino mapagmahal. Totoo po ba yun? Nako, masentimiento naman. Masentimiento, di pangkoko. Di paminta. Ano ba yun? Ay, naku, mahal na Ama. Pagtotoo na po kayo, pag may nakita kang kapwa mo, pag halimbawa nagbago na kayo, pag may nakita kang kapwa mo, yung nakikita mo yung dating ugali mo, masusuka ka. Sabi mo, ay, kakadiri pala, ganun pala ako dati. Totoo po yan. Dapat po ganun. Hindi yung nakikita nyo kapwa nyo, tutularan nyo. Ba't si ganun? Ito pa ang masakit at masama sa ibang tao Ako, lingkod ka pa naman. Ba't di ka magbago? Sasagot, ba't kasi hindi nagbabago? Di parehas kayo, kampo ng demonyo. Buhay ba Ama? Buhay ba Ama? Di ba ga? Pag sinagot, dimbawa, ba't ganyan ka? Ba't di ka nagbabago? Ba't po si hindi rin nagbabago? Aba, di parehas kayo. Ang tao nga naman, napaka-makatwiran. Dapat yung mabuti ang pinupulot mo, hindi yung ginagawa mo salamin sa sarili mo, yung walang pagbabago. Kaya kinakatwiran mo yun.
Sino ba napaparusahan? De, parehas kayo. Tama po ba? Kaya mga mahal, totoo po bang naniniwala kayong may Diyos? Naniniwala kayong may Kristo? Amen po kayo ng amen. Sana po maging totoo na yung amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pag uwi ninyo, anong sasabihin nyo? I'm sorry, my love, if I broken your heart. Sabi, sampalin pa buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Tapos pag namatay naman yung asawa, iyak-iyak. Pagka siguro ganun yung asawa mo, tapos nakita mo nung namatay ka, umiiyak siya, idok-dok mo siguro sa... Ano? Kung halimbawa yung asawa mo siguro masama, lagi kanyang inaaway, ano? Tapos namatay ka, tapos makita mo, iyak-iyak siya, kung maabot lang ng kamay niya, idudok-dok, sabi, alika nga dito, ikaw ang pumalit sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal, ano po? May narinig akong kwento doon eh. Nako, Eka, iyak nang iyak, Eka. Sama mo na, Eka, ako, sama mo na ako, sabi daw. Sabi daw nung pumipigil sa kanya, talagang gusto mo sumama? Sama mo na ako. Sige, sumama ka na. Teka muna, Eka. Buhay po ba ang Diyos? Ang tao nga naman, puro kadramahan, ano? Napakadrama ng tao. Yung pala, overacting lang, pinakikita lang, nakalipas ang isang buwan, nag-asawa na. Buhay ang buhay po ba ang Diyos? Nako, nakakatuwa naman ang tao, ano po? At alam niyo po ba, kaya lang ganyan ang ugali ng tao? Dahil nga, yung isip niya ay tinatalo ng masama. Kaya kung mabuti ang maghahari, walang masamang magiging dulot sa kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, parang nagninilay kayo. Salamat naman kung magninilay. Ano? Dapat lang. Marapat lang. Dapat na dapat lang. Hindi ngayot lingkod ka, kampante ka. Dapat nga lagi kang aware sa ginagawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, totoong-totoo po yan. Mabuti pa yung hindi mo na kinilala ang Diyos mo, na hindi mo alam na ganito at ganito'y masama. Inaalam mo, maya-maya naman asal-aso ka na naman, asal-leon. Nako, nakakakati ng ilong, pero matutuwa ako nila. Buhay po ba ang Diyos? Nako, napakabuti ng Ama. Alam niyo po, totoong-totoo yung salita. Pag may lungkot, pag may hirap, pag may dilim, pag may kaguluhan, bayalan po pala lahat ninyo yan. Ba't nagpapatalo kayo? Dapat, ibigay niyong lahat sa Ama, manalangin kayo, magtibay kayo ng Ama, ang siyang unahin ninyong tanggapin sa puso't isip nyo ng mangibabaw ay siya. Kaya sa inyo lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag malumbay sa inyong kalagayan. Tuwin ay manalig, ang Ama ay buhay. Mitiin niyong magliwanag ang isipan at gawin niyong mainam na kayo'y ganap na mag-alay ng buong galak, kababaan ng kalooban. Bawat araw mo ay magiging masaya. Liligayang puso mo
magtiwala't manalig, makakalaya ka. Matutong tanggapin na may Ama ka, na habang nahihirapan ang kapwa mo sa ginagawa mo, lalong higit na nahihirapan ang Ama mo at Kristo. Na habang nahihirapan ka sa ginagawa mo, habag na habag sa iyo ang Ama mo. Kaya, para sa gayon, lahat kayo'y maging maligaya sa tuwinay sa Ama. Maging galak ang pagtanggap. Pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? O, paano po? Sensya po muna. May mission kami. Ano po? At bukas na lang ang bendisyon. Ano po? Kakain pa po sila, tapos bibiyahe pa. Medyo malayo-layo rin po yun. Kaya bukas na lang po tayo magkita sa mga magbabalik. Kamusta?